bigyan ng primer about the perpetuity of the local New Testament church. Okay? Sabi po ng Panginoon sa kanina binasa natin Matthew 16:18, di ba? Anong sabi ng Matthew 16:18? Okay? I say unto you that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Meaning, palalakasin ko eklesiya, and the gates of hell shall not prevail. Meaning, from the time na si Kristo nagsimula ng church, from the time that the church was established by Jesus on His earthly ministry, ang simbahan po ay nagpapatuloy. Ano sabi ng Ephesians 3:21? Okay? Ephesians 3:21. Okay? Unto Him be glory in the church throughout all ages without end. Amen. Ibig sabihin, sa bawat panahon, sa bawat henerasyon, simula kay Kristo, may eklesiya. Okay? Hindi kailangan ng salitang Baptist noon kasi iisa lamang ang klase at uri ng simbahan. Okay? Kanya lang nung dumating na yung mga pagkataon na nagkaroon na ng marami eklesiya kasi may umalis sa tunay na eklesiya at sinimula nung 330 AD ni Constantine the Great. When he saw in his dream a cross and a sword, sinimulan niya yung first ecumenical movement. 330 AD. Okay? At sinimulan niya yung tinatawag na yung Catholicism at pinalakas to nung 590 AD. Makikita nyo po yan, i-google nyo. Okay? Si Pope Gregory ang nag-unang-unang Pope. Kanya hindi pwede na si Peter maging unang Pope because Peter was never at Rome. Paul was. Si Paul. Okay? Pag sinabi nating perpetuity, the continuous existence of the ecclesia sa panahon ni Kristo hanggang sa dumating si Jesus Christ bilang manunubos at lahat ng ligtas mararapture at yan po ang tinatawag nating perpetuity. Ano po ang method ng perpetuity? Ano yung uri, yung pamamaraan? It is not the succession of churches, but it was the multiplication of churches established by the same system and faith. Kanya nga like begets like. Okay? Doon mo makikita yan. Ang Church of Jerusalem, hindi na po nag-exist ngayon. I went to Jerusalem, I went to Israel, at nakita ko, wala na yun doon eh. Okay? But ito po ay nag-perpetuate, nagpatuloy, kumalat. Okay? Kumalat into all the world at nag-succeed sa bawat henerasyon at ang existence nito, yun din po ang same identity ng faith and doctrine ng kagaya ng Apostolic Church na tinimulan ng ating Panginoon. Okay? Ang church perpetuity ay kagaya ng propagation ng human race. Saan ba nagsimula ang tao? Sabi ng science, nagsimula daw saan? Monkey. Tama ba yun, Carlos? Irma? Na tayo'y galing sa, anong tawag doon? Anong tawag doon? Evolution. Eh kung totoo na ang tao galing sa Chongo, ba't si Diego mukhang kabayo? I'm not saying, siya nagsasabi nun eh, di ba? Oh. Human race perpetuated from the time that God created heaven and earth. And then He created Adam and Eve. Okay? Nag-perpetuate yan. Kanya nga prinsipyo, like begets like. Okay? Kanya nga po, ang Baptist churches, lalo na, okay? Ang Bible Baptist, were very strict when it comes to that what we call church perpetuity. Okay? Gusto kong maintindihan nyo, kagaya po ng mga Baptist teachers na nitong may author ng Baptist History for Church Leaders, okay, na sinulat ni Catalino Pamplona, dinidus po niya yung perpetuity as same as succession. Mali po yun. Perpetuity is not succession. Succession is when Queen Elizabeth, okay, will give the kingship or the queenship to what? To who? Napapalit sa kanya. Yun ang succession. Pero ito po, perpetuity po ito. Okay? Perpetuity by multiplication of churches. Ano po ang multiplication, ang method ng multiplication? Ito po yung makikita natin sa Book of Acts, chapter 13, verses 1 to 3. Okay? Kasi para maintindihan yung kasaysayan, mamaya, ipapakita ko sa inyo yung PowerPoint sa nagsimula itong Bible Baptist Church of Pasay. Acts 13, 1 to 3. Anong sabi? At sa simbahan, naroon sa Antioch ang mga propeta at teachers. Okay? Sino ito mga to? Si Simeon,
si Barnabas, at isang Niger. Lucius, Cyrene, and Manaen na brought up with Herod, the Tetrarch, and Saul. Okay? So mga leaders po ito. Okay? Hindi mga member, mga leaders. Verse number 2, ano sabi? At habang sila'y nagmi-minister sa Diyos at nag-fast, sabi ng Holy Ghost sa kanila. Okay? By the way at that time, the Holy Ghost is talking to the people. Bakit? Kasi po, ang completion ng Bible hindi pa tapos. Ang meron lamang sila, Old Testament. Sinusulat pa lamang po ang New Testament. Okay? So wala pa pong complete Word of God. Nung makompleto yung Word of God, hindi mo na marinig yung audible voice. Fidel, mag-ayos ka. Ikaw siya, huwag kang mang-away. Ikaw Helen, maglagay ka ng tamang mask. Hindi mo na maririnig yan. Kasi may Bible na. Ano sabi? Ihiwalay mo si Saul at si Barnabas sa gawaing kung saan ko sila tinawag. Ano sabi ng verse number 3? At sila'y nag-fast. Sino yan? Church? No. The leader, the pastor. At nilay ang hands and they send them away. That's the way the church perpetuates. May tatawagin, kanya nga ang calling ng Diyos, distinct. Hindi mo pwedeng mawala yan. Okay? Tatawagin ka. Yan po ang mangyayari. There must be a sending church to serve as the mother church. Okay? In this case, the Antioch. Sinimulan ang panibagong gawain. Merong God-called missionary. Separate me, Barnabas and Saul, for the work where I am to. I've called them. Mayroong missionary, may sending church. Okay? Anong layunin? To preach the gospel. To perform the scriptural baptism. There's only one kind of baptism. Scriptural baptism. We don't believe in different baptism. Baptism. Scriptural. At ang mode, immersion. Okay? Immersion. Take note. Pag ang isang tao ay hindi na send out ng isang local New Testament church, wala siyang karapatang mag-perform ng baptism. Wala siyang karapatan mag-start ng mission work. Kasi wala siyang authority to do that. Okay? The authority to baptize was given to the church. Ano sabi ng Matthew 28:19 and 20? Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things, and whatsoever I command you, and lo, I am with you even unto the end of the world. It was given to the church. So the church will give to the pastor, to a God-called missionary in order for him to preach the gospel and baptize believers. Okay? Now, ano ang nangyari sa simula? Jerusalem, 1st century church. 2nd century, andun yung Montanist. Yung Novatians, Donatists. Yung Donatists or Novatians, nung 6th century, the Celtic churches of Ireland, Paulician. 7th century, 16th century, Baptists were called different names. Bogomils, Bogotales, Paulicians, Catharists, Petrobrusians, Albigenses, Waldenses. Bakit? Kasi itinawag sa kanila yung pinuno nila. Okay? At nagkaroon po ng tinatawag na continuous existence ng Waldenses hanggang 17th century. Okay? Niresearch po ito ni Pastor at namin, sinuluktot. Ang ginawa nga ni Pastor, pumunta pa siya sa Amerika para kausapin yung mga original members na nagsugo dito kay Elmer Gullion na nagsimula ng Baptist Bible Church sa Mandaluyong. Okay? Tinanong niya yung mga original members. He met with them. Okay? And we were able to get this. So, nung 1212 AD, may 500 Waldenses na kinuhang prisoners sa Strasbourg at 80 sa kanila ang sinunog. Nung 1380, the Antipope Clement VII nagpadala ng monk sa Waldenses Valley route to root out heretics, and the next 13 years, marami po ang pinatay. Alam mo po, pag mananampalataya ka during those times, you have to die for your faith. Susunugin ka, you'll be cut in half. Kanya nga, in a country like ours, there is no persecution. Pag hindi lumalago simbahan mo, may problema ka.
namang persecution eh. Wala namang sa Bicol ba may inahati ang katawan? Nahati ang katawan kasi manananggal. Pag hindi lumalago ministry mo, hindi tama yun. Okay? 1545, Waldenses of province exterminated in 1559, 1580, nasimulan yung Piedmont. Okay? At ito po yung nangyari. Noong 1638, nagkaroon po ng tinatawag na mga different kinds of Baptist. Okay? Andun yung General Baptist, Particular Baptist, Association of Baptist Church in 1671, Association of Particular Baptist in 1689, yung First Baptist Association in America na sinimula noong 1707 ng Philadelphia Baptist Association at nagsimula ng 5 simbahan. Okay? At noong 1740 at noong 1845 lumago ang Baptist churches sa Amerika. Nagkaroon sila ng 100,000 and 48 associations. Nagkaroon ng Free Will Baptist. Naniniwala sa Arminian whosoever. Okay? Pero meron pa rin naniniwala doon sa Calvinistic view na pinili na pupunta sa langit. Noong May of 1814, ang General Convention ng Baptist Church nagkaroon ng foreign mission at kumalat. Okay? 1845, this period with the Baptists about 9,000 churches and 700,000 members. At noong 1638, because of the Mayflower na umalis ng Europe kasi nagiging modernist yung churches doon, pumunta ng Amerika, nagsimula sa Rhode Island. Okay? Noong 1638, ito yung First Baptist Church sa Newport, Rhode Island na pinagpastoran ni Dr. John Clark. Okay? At yung origin ng Baptist churches in New England or America at that time, nagsimula po ng tinatawag na gawain. Yung Baptist Church sa Massachusetts na sinimulan noong 1663, tapos pumunta at pinagpastoran ni Pastor John Miles. Yung First Baptist Church noong 1665, pinagpastoran ni John Gold. Yung First Baptist Church dun sa Charleston, Carolina, South Carolina, na inorganize noong 1682 at nireorganize noong 1684 na pumunta sa South Carolina. Okay? Dahil po sa slavery, nagkaroon din ng problema mga churches. Okay? Nagkaroon ng problema. Nagkaroon ng Baptist Church, yung Southern Baptist, Landmark Baptist, American Baptist Union, Conservative Baptist Church, na ng 1920 sinimulan. Nagkaroon ng merging ng Baptist General Association, Baptist Missionary Texas, Oklahoma Baptist Convention. Nagkaroon ng World Baptist Fellowship noong 1950. At humiwalay si J. Frank Norris noong 1950. Nagpapastor siya sa Fort Worth, Texas. Kinriticize yung Texas Baptist Convention at yung Southern Baptist Convention sapagkat naniniwala na sila sa liberalism. Humiwalay po sila at noong 1950 sinimulan ang Baptist Bible Fellowship. By that time, si Frank Hugi na tatay ni Delbert Hugi ay isinugo na noong 1948. Okay? Noong 1948, sinimula ng church diyan sa Santa Mesa. Okay? At nung magsimula ng simbahan, dumating si Fred Nall, Bill Anderson, at marami pa. Okay? Ang Baptist Bible Fellowship ay nagsimula. At itong ating simbahan, I would like you to see the trail of blood that we have. In our PowerPoint, si Missionary Elmer Gullion ay sinent out ng 2 churches. Yung Greeley Baptist Temple, magandang hapon po, diyan muna kayo. Okay. Okay? At ng Gentle Baptist Church sa Denton, Texas. Okay? Sila po nagsimula ng Mandaluyong Bible Baptist Church diyan sa May 9 de Pebrero.
Okay? Unfortunately, yun po ngayon ay naging modernist. Okay? Nawala na yung authority from the Word of God. Naniniwala sila sa multiplicity of elders. Noong 1976, si Pastor Fajardo ay sinent out ng Mandaluyong Bible Baptist Church. Okay? Masyadong mabilis. Balik mo. Okay? 1976, isinent out si Pastor Fajardo, okay, ng Mandaluyong Bible Baptist Church as a missionary, at ang simbahan noong 1976 ay tinawag na Redeemed Baptist Church. Redeemed Baptist Mission. Okay? At yung Redeemed Baptist Mission ay nagpatuloy sa ilalim ng pamangalaga ni Pastor Fajardo, ni Sister Christy. At noong 1984, ito po ay na-organized at tinawag na Bible Baptist Church of Pasay. At ngayon po, pumunta yan sa Bangkal, Makati. Tapos po, nagpatuloy. At noong 1995, si Pastor po ay nag-resign sa church para magsimula ng panibagong gawain. At ako po ang nailagay na manggagawa noong 1996 up to the present. Okay? Noong 1992, yung ating anak na nasa Mandaluyong, okay, ay nagbigay ng authority sa Berean Baptist Mission na organized, naging local church in 2003. Okay? Naipanganak po ang Holy Scripture Baptist Mission. Tinanggap ang Baptist Church of the Firstborn na isinend out din ng Project 8 at ngayon ay naging Mandaluyong Bible Baptist Church at noong 2009 yung Berean Bible Baptist Church at Baptist Church of the Firstborn ay nag-merge at ngayon po yun po ang Baptist Bible Church of Christ na pinagpapastor ni Pastor doon po sa Silang. We can trace back where we came from. And we thank God that our pastor who started the ministry 1976, gave us the biblical doctrine. If there is one person or few people that can be a very good source of Baptist distinctives, one is Pastor Fajardo. They researched that. Marami nagtatanong kasi he interviewed the former members ni Elmer Gullion. Okay? Kanya nga, pag walang church authority, dinibate niya noon si Pastor Jimena. Nakita niya, walang authority. Binaptized, sinend out. Kanya yung binalbagan, naging anak. Hindi lang yon, marami pa. Okay? And it became controversial, and I thank God that we have our pastor here that can tell us so many things. Let's all stand up, please, as we welcome to our pulpit the pastor, the one who started the ministry, 1976, greatly used by God, persevering. When they were starting the ministry, they have nothing. Nakasakay lang sila sa bus. Pinagtatawanan, yung church na ginagamit, yung lugar, dinudumihan, nagpalipat-lipat, 20 hanggang 30 lugar. Until finally, nakarating tayo sa 2009, E. Rodriguez Street, Malibay, Pasay City. Yung nagtrabaho, nagsimula ng ministry, kasama po natin. And we thank God that he's still alive, 70, but he looks younger, and they look older. Okay? Nakakaingit nga, hindi pumuputi buhok nito eh. Oo. You see? Ladies and gentlemen, the Honorable Pastor who started a church, it's my privilege to be saved under his ministry, to be trained under his ministry, to be influenced none other than by him. Okay? Kanya nung sinabi ko kay Pastor Abante one time, hayaan mong maging tito kita
at ako'y anak ni Pastor Fajardo. Sabi niya, tama. Sabi ko, let me be my other tatay o tito. But I am a son in the faith of Pastor Fajardo, and it is my joy. Ladies and gentlemen, the one who started the ministry, the one that God used to make me who I am today, okay? Reverend Enrique M. Fajardo. Salamat po at pasensya na po kayo kasi nasanay ako natuwa ako na dumating ng late. Kasi nung dumating ako ng late sa project ito, nagtayuan, pinalakpakan ako. Sabi ko, maganda pala ang nalilate. Pinapalakpakan. Kaya dito, naalala ko na hindi pala dapat maging late. Hindi ako napalakpakan. Okay. Kindly open your Bible please at hindi tayo magtatagal. In the book of Ephesians, chapter 3, and we will be reading verses 20 and 21. Ephesians 3, a very familiar verse. And some of the members most probably are so familiar with this verse that they have memorized this. At kung nariyan na po kayo, ay sundan nyo sa inyong mahinang pagbasa. Verse 20, Ephesians chapter 3, 20 to 21, and the Bible says, now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. May the Lord God bless the reading of his word this evening or this afternoon, and in the name of Jesus, may he bless the message in our hearts this afternoon. Thank you. God bless you. You may be seated. Well, before I really start the message that God put in my heart, may I thank the Lord first because of the recognition that your pastor has given me this afternoon. I know I'm not worthy to be a pastor or in the ministry, but what I know in the Bible is that pastor who are or who is in the ministry, they are there because of the grace of God. Not because they are worthy, but because of the grace of God. And I, for one, acknowledge the fact that I am nothing. Hindi ako karapat-dapat sa ministry. Hindi ako dapat magpastor. Wala. Pero sa hindi ko may paliwanag din na kadahilanan, I have found grace in the eyes of the Lord Jesus, that He put me into the ministry of pastoring a church. Hindi, kasi kung titingnan po natin sa Biblia, ang pagmi-ministry ay biyaya ng Diyos. Yan po ang ating makikita sa banal na kasulatan, na ito po ay nangyayari dahil sa biyaya ng Panginoon. If you will open your Bible in the book of Galatians, chapter 1:15, if the monitor could put that, yeah. But when it pleased God, who separated me from my mother's womb and called me by His grace. See that? That's how Paul claimed that he was in the ministry because of God's grace.
And that is true to all the ministers of God. Now, when we say grace, it means what? Undeserved merit. Undeserved merit. Hindi ka karapat-dapat na magpastor. Pero for some reason, in the eyes of God, He gave you that grace and put you in the ministry of pastoring. Now, it's like our salvation. Hindi ako karapat-dapat na makapasok sa langit bilang isang makasalanan. Hindi ako dapat pumasok sa langit. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, makakapasok ako sa langit. Ganun po ang ibig sabihin ng tinatawag na grasya o grace. Biyaya. At yan din ang makikita natin sa 2 Timothy 1:9. 2 Timothy chapter 1 verse 9, which says, "Who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began." So you see, our salvation and those who are called into the ministry, especially pastoring probably the church, they are there because of God's grace. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyong pastor sa lahat ng kanyang sinabing magaganda para sa akin. It makes me, it humbled me more because I know for one, I am not worthy to be in the ministry. But praise God, binigyan po ako ng pagkakataon na magampanan ang ilang mga bagay na may kinalaman sa gawain ng Diyos. At ganun din ang inyong pastor. Ako'y nagpapasalamat ng biyaya ng Diyos ay ibinigay sa kanya at siya'y inilagay sa tinatawag na ministeryo ng pagpapastor. Yan ay aking pinasalamatan. So, I have just mentioned this because I believe this is important that every member should understand. You don't have a perfect pastor. Kagahapon nga lang dun sa fellowship namin I discussed this. Sabi ko nga sa mga pastor nandun, at mabuti na lang maraming pastor nandun, pastor, no? Sabi ko, sino sa inyo ang walang blemish? Gaya ng sabi rito. Kasi gusto nilang gamitin yung 1 Timothy chapter 3, 1 to 13 na yun daw ang qualification parang isang lalaki ay maging pastor. Sabi ko, kung ito ang qualification, walang pwedeng magpastor. Kasi sa una pa lang, nakalagay, walang blemish. Kaya tinatanong ko sila, sino sa inyong mga pastor na nandito ang walang blemish? O wala namang makapagtaas ng kamay. At sabi ko nga sa kanila, pag may nakita kayong pastor na hindi nagkakasala at nagkakagawa ng kasalanan, sabihin nyo sa akin, magre-resign ako sa aking simbahan, magpapamiyembro ako sa pastor na yan na hindi na nagkakamali. Pag may nakita kayo. At sabi ko nga, kung ang Panginoon naghanap ng lalaki na walang kasalanan at hindi magkakamali pag nagpapastor na, wala siyang makikita. Walang makikita ang Diyos. But we are happy and we acknowledge and we are grateful that some people recognize what we have done by the grace of God. We thank God for that, and we are happy to acknowledge those people who for some way recognize what we have done. And we thank God for that. At sa gawain ng Panginoon sa simbahan, mahalaga po yan na ang mga miyembro, kilalanin nila ng maayos at tanggapin nila sa pananampalataya
ang kanilang pastor na yan ay isang taong hindi perpekto. Pero ang Diyos ang naglagay dyan. Wala kang magagawa dahil ang Diyos ang naglagay. Kaya sabi ko po nga sa kahapon sa mga pastor at sa ibang mga member ng simbahan doon, sa aming simbahan, sinasabi ko, wala kayong karapatang magpaalis sa pastor. Maaalis ang pastor kung aalisin yan ng Diyos. Bakit? Siyang naglagay dyan eh. So ano karapatan mo at kapangyarihan mo maglagay o mag-alis na isang tao na hindi ikaw ang naglagay? Di wala. At yun ang dapat maintindihan ng bawat miyembro ng simbahan. Hayaan mong ang Diyos ang mag-alis dyan kung tapos na ang Diyos sa Kanya. Ganun po yon. Tama ba yon? Kayo mga miyembro ko na nasa, silang? Wala kayong karapatang mag-alis sa akin pero ako may karapatang magpaalis sa inyo. Oh. But that is not my message this afternoon. Our topic this afternoon is give glory to God through God's church. Bigyan natin ng kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng simbahan ng Panginoon o ng Diyos. So ano ibig sabihin natin to? Now, you see, when God is being glorified in this church, especially this church, your church, I believe that God will become so gracious, merciful, and bless this church more. Now, we need the blessings of God. Don't you agree with that? Hindi ka ba sumasang-ayon na kailangan natin ang pagpapala ng Diyos? Sumasang-ayon ba kayo, members, na kailangan nyo ang pagpapala ng Diyos sa simbahang ito? Yes. And we believe that also in our church, that we need the blessings of God in our church. And this church needs also God's blessings. Kailangan po yan. And if we want that God will be glorified, kasi sabi natin, when God is being glorified, pag ang Panginoon ay naluluwalhati sa simbahang ito, tsak, ang blessing o pagpapala, ibibigay niya. He will be more gracious, merciful, and that the blessing will be given. Yun po ang mangyari. And if we want that God will be glorified in this church and bless this church, number one, unity must be established. Ang pagkakaisa ay dapat na maitatag sa simbahan. Unity must be established in this church. Philippians 1 verse 27 says, Philippians chapter 1 verse 27, only let your conversation or way of life be as it becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you or else be absent, I may hear of your affairs, that ye what? That ye stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. What is that? Unity. Ano yan? Pagkakaisa ang ibig sabihin yan. Tinangan natin sa Tagalog. Mayroon ba kayong Tagalog version yan? Okay. Ano sabi yan? Sa Tagalog, kung ating pong titingnan yan, na kayo ay mayroong isang kaisipan, isang espiritu, at sama-sama kayo na na kumikilos at gumagawa para sa Ebanghelyo. Ano yan? Pagkakaisa. Yan ang ibig sabihin ng talatang yan. So, in that verse, we learn that when there is unity among the members of God's church, blessing could be achieved. Therefore, we need to really establish unity in our church to get God's blessings.
At makikita po natin sa Psalms 133 verse 1, where it says, "Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity." Now take note, how pleasant, how good. Ayoko maging miyembro siya sa simbahan na magulo. Ayoko maging miyembro siya sa simbahan na walang kaayusan at hindi maganda. But you know, pleasantness and goodness is the result of unity. Alam niyo, pag maganda ang pagsasamahan at maalwan ang sitwasyon sa simbahan at hindi magulo, pagpapala po yan. Kasi, alam niyo po kung ang halimbawa sa simbahan niyo magulo at hindi maayos, magulo rin ang isip mo. At pag magulo ang isip mo, stress ka. At pag stress ka, boy, humihina ang immune system mo. At pag humina ang immune system mo, nako, si Mr. COVID lalapit sa iyo. So nakabubuti pala ang unity. Bakit? Nagdadala po yan ng blessing. So, here there is a Bible principle that we need to follow in order to achieve unity and establish it to this church, especially. Merong prinsipyo sa Biblia na dapat nating sundin upang makuha natin ang pagkakaisa at upang maitatag natin ang pagkakaisa sa simbahang ito. Now, in Romans chapter 14, verse 5, ang sabi niyan, "One man esteemeth one day above another, and another esteemeth every day alike." I want you to focus your attention in the last part of this verse, which says, "Let every man be fully persuaded in his own mind." Now, that principle is very, very important. Nasabi riyan, let every man be fully persuaded. The word fully persuaded in our language is ano? Lubos na sumasang-ayon. Lubos na naniniwala. Lubos na tinatanggap. Yan ang ibig sabihin ng ideya na yan. It implies that idea, that truth. Kailangan may lubos kang pagsang-ayon sa iyong sariling kaisipan. Hindi ka pinilit. Hindi ka pinuwersa. Kundi sumasang-ayon ka ng lubos kasi sa isip mo, okay ito. Tama ito. Ito ang dapat. Yun ang ibig sabihin ng talatang yan. So, all members must be fully persuaded in their own mind that, number one, this church is God's church. Tanong ko po sa inyo, kung kayo ay miyembro rito, lubos mo bang pinaniniwalaan na itong simbahan ito ay simbahan ng Diyos? Kasi kung hindi, ito ang mangyari. Sa malaot madali, mawawala ka sa simbahan ito. Aalis ka sa simbahang ito. Bakit? Hindi ka lubos na naniniwala na ito ay simbahan ng Diyos eh. Pero kung lubos kang naniniwala na ito ay simbahan ng Diyos, aba, kung ako ang miyembro sa simbahan yan, sabi ko nga kanina sa simbahan ko, kung alam mong ito ang tama, talis ka, ang tanga mo, gunggong ka, gago ka. Pero alam mo, tama ito, aalisan mo. Tama ba yung sinabi ko? Tama ba yon? Na malaking katangahan on your part na alam mo ang isang bagay tama, tapos iiwanan mo. Hello? Oh. So iyan ang unang-una na dapat lubos na ikaw ay naniniwala.
lubos na talaga sa iyong kaisipan na ito ay simbahan ng Diyos. Kung may mga bagong miyembro rito, maging ang mga matagal na, kung hindi yan ang dahilan, kaya ka nananatili at matagal ka na rito, iayos mo. Unawain mong mabuti na dapat lubos kang sumasang-ayon, na kaya ka sumang-ayon sa kalooban ng Diyos na dito kanya ilagay, kasi lubos kang sumasang-ayon, lubos kang naniniwala, lubos mong tinatanggap na ang simbahang ito ay simbahan ng Diyos. Dahil kung hindi, anong ginagawa mo rito? Ay umalis ka na. Walang kabuluhan na manatili ka rito kung hindi ka naniniwalang ito ay simbahan ng Diyos. Ako nga, sabi ko kung hindi ako naniniwala na ang simbahang pinagpapasturan ko ay simbahan ng Diyos, aalis ako. Aalis ako. Bakit? Ano kabuluhan magpapastor ako sa simbahang yan kung hindi yan ang simbahan ng Diyos? Walang kabuluhan. Kaya nga po, mga minamahal, maaaring ang ilan ay sabihin, Pastor, kaya lang naman sinasabi mo ang simbahan na yan ay tunay na simbahan ng Diyos. Kasi may suporta ka dyan May tinatanggap ka dyan. Ay, mga minamahal, maging ang pastor nyo, kagaya ng aking kalagayan, hindi kami nabubuhay dahil sa suporta ng tao. Nabubuhay kami dahil sa suporta ng Diyos. It is God who supply and provides our needs. Alam niyo po ba yun? Yes, may mga love gift na ibinibigay sa amin ng church. Ako, weekly may love gift ako. Pero lahat ng pera na tinatanggap at pinibigay ng church sa akin, ibinabalik ko rin yan. Lahat. Kahit 5 duling, walang naiiwan sa akin. Yes. Kung bigyan ako, halimbawa, weekly, kung tumatanggap po ako ng 8,000 weekly, lahat yan, balik sa simbahan. Wala akong kinukuha dyan. Pero salamat sa Diyos. When I started that 2004, hanggang ngayon, buhay pa rin ako. Nakapagtapos yung mga anak ko sa pag-aaral sa kolehiyo. Professionals lahat. Wala akong kinukuhang tinatanggap na pera sa simbahan na hindi ko ibinabalik bilang offering ko. Pero sa hindi ko maintindihang kadahilanan, sa Mandaluyong may 3 bahay ako. 3 condominium. Sa Lancaster, may bahay ako ron. Sa Silang, 2 rin ang bahay ko ron. Bukod yung bahay na nasa loob ng church. At lahat yan, wala akong ginastos na pera para galing sa akin. At hindi rin ako kumukuha ng pera ng offering ng church para pambili ko ng bahay. Wala akong bahay na kinuha ko ang pera ng Diyos para ipambili ng bahay. But God supplies it and provides it. To God be the glory. Kaya hindi pwedeng akusahan kami ng pastor mo at ako. Kaya lang kayo nagpapastor dyan, sinasabi niyo simbahan ng Diyos yan kasi dyan kayo kumikita. No, sir. Wala kaming kita dyan. But God is moving people, touching people,
so that they can be used as a blessing to the pastors. Wala akong tinatanggap na anumang pera sa simbahan na hindi ko binabalik. O kahit sa Amerika. O kahit, meron mga nag-offer na, hindi, Amerikano. Nung nagpapatayo kami ng building sa Silang, sabi, I will give you 5 million, I will help you. Sabi ko, I'm so grateful concerning the offer that you are giving me. But thank you. No, is my answer. Hindi ko tinanggap. Bakit? Kasi gusto ko, yung miyembro ko, ang magpatayo ng building. Hindi ang Amerikano. Kasi ang gusto ko, ang miyembro ko ang pagpalain, hindi siya. Kung siya magpapatayo, di siya ang pagpapalain, mahal ko mga miyembro ko eh. So sabi ko, gusto kong pagpalain ng mga miyembro ko. Kaya, no, thank you. Nalo ko ng 5 million nun. Ayan si Martin ang may kilala sa Amerikano. He is willing. Sabi ko kay Martin, sabi mo hindi. Okay na tayo. Kaya ng Diyos natin yan. You see? So, hindi dahil sa kami ay kumikita sa simbahan, no? Kundi may mga tao marahil, members or non-members, na kinikilos ng Diyos para kami ay magkaroon ng mga pagpapala. At to prove it, meron ako miyembro rito. Every week yan. Magbibigay ng, kung hindi 15,000, 10,000. Every week, ha? Ha? At may mga, hindi lang siya. May mga miyembro na ibibigay sa offering. Iba't ibang halaga. Pastor, personally, that is our love gift to you. Individual member yun, hindi yung pera ng church. So ang Diyos, alam kung anong gagawin para supplyan ang pangailangan ng kanyang lingkod. Kaya hindi pwede kaming akusahan na sabihin na, kaya lang kayo nagpapastor diyan kasi nakukuha nyo ang pera ng simbahan. Oh, no, sir. Yung sinabi mong yan, isaksak mo sa baga mo kasi hindi totoo yan. So why do we claim that this church is the church of God? This church is God's church because, number one, it is God's depository of God's truth. 1 Timothy chapter 3, verse 15. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and the ground of the truth. See that? Ang simbahan ng Diyos na buhay, yan ang haligi, at ano ba yan? Suligi ng katotohanan. Uhay. So ano ang ibig sabihin ng depository? Yun. Sa maikli at sa madaling salita, ang ibig sabihin yan ang bodega. Diyan inilagay ng Diyos ang katotohanan upang ang katotohanan yan ay may pahayag sa mga tao. So this church, because this is a true church of God, this is God's depository of God's truth. At salamat sa Diyos sa mga miyembro na ginagamit upang ang Ebanghelyo ni Kristo at ang salita ng Diyos ay kanilang ipahayag sa iba.
Dito yan manggagaling. Yung doktrina natin na si Kristo lang ang tagapagligtas at natitiyak ang kaligtasan, halos tayo lang na simbahan ang talagang nagpapalaganap niyan ng palagi. Yes, at hindi nawawala ang kaligtasan. At ang kaligtasan ay sigurado habang buhay ka pa. Sa atin lang na halos nanggagaling yan eh. Tayo lang ang nagsasabi niyan. Kasi alam natin na yan ay galing sa salita ng Diyos. Bakit? Tayo ang pinakabudega eh. Pillar and ground of truth. Diyan inilagay ng Diyos ang kanyang katotohanan sa kanyang simbahan. Sino ba ang simbahan? Ito bang building o yung mga tao? Yung mga tao. Hindi basta mga tao. Pag sinabi po na tunay na simbahan, ang ibig sabihin mga kapatid, yan ay mga tao na naligtas kay Kristo at nabinyagan ng tamang binyag na naayon sa Biblia. Hindi basta nabinyagan. Kailangan ang binyag niya ay naayon sa banal na kasulatan. At itong mga taong ito na naligtas at tumanggap ng tamang binyag na naayon sa Biblia, yan ang bumubuo ng tunay na simbahan ng Diyos. Hindi lahat ng religious group ay tunay na simbahan ng Diyos. Kahit na ang lalaki nila. Kung ang kanilang mga miyembro ay hindi ligtas at hindi nakatanggap ng tamang binyag na naayon sa Biblia, hindi po yan simbahan ng Diyos. At kung sino ang nag-o-object sa sinabi kong yan, makipagdebate sa akin. At magpaliwanagan tayo mula sa Biblia kung bakit ang tunay na simbahan ng Diyos ay binubuo ng mga taong ligtas at tumanggap ng tamang binyag. Hindi basta binyag, tamang binyag na naayon sa Biblia. And that is the baptism. A biblical baptism. Alam ko na itong simbahang ito eh. Tunay na simbahan ng Diyos sapagkat sa simula pa lamang yung doktrina ng kaligtasan at tamang pagbibinyag inilagay sa simbahang ito. Na hanggang ngayon ay inyong tinutuloy. So, this church is God's depository of God's truth. Yung doktrina natin, yung mga turuan natin sa simbahang ito ay galing sa salita ng Diyos. Pag sinabi po natin, dapat tayo ay nagbibigay, may mga salita ng Diyos tayong ginagamit para patunayan na yan ay totoo, na dapat tayong magbigay. Ano pa? We believe that this church is the church of God because Christ is the head of this church. Ano sabi sa Colossians 1:18? And He is the head of the body, the church. Siya ang ulo. Na alam niyo po, malimit kong sabihin mga kapatid, na ang simbahang ginawa ng Diyos, iisa lang. Hindi dalawa, hindi marami. Bakit? Kasi ayon dito sa Ephesians 4:1, sabi po rito, verse 4 pala, 4:4 ng Ephesians, chapter 4, verse 4, there is one body. Tapos nakita natin sa Colossians 1:18, nabasa natin kanina na the head, He is the head of the body, the church. So ang body o katawan na sinasabi diyan, ang tinutukoy ay walang iba kundi ang iglesia. At ayon po sa Ephesians 4:4, there is one body. Isa lang ang katawan ni Kristo na yan. Isa lang ang church na itinayo ni Kristo. At makikita naman natin ang record
nung nagtatag ng iglesia ang Panginoon na mababasa natin sa New Testament, isa lang ang simbahan na kanyang itinatag. And I believe that is a Baptist church. Isa lang. Hindi marami. Kaya nga ito ang hamon ko sa kanila at sinasabi ko kung kayo ang tama, mali kami, tatanggapin namin. Oh, pero patunayan yun, tama kayo. Pero pag kami ang tama, lahat kayo mali. Lahat kayo mali. Kahit anong denominasyon pa kayo, mahali kayong lahat. Kasi isa lang ang itinatag na klase o uri ng simbahan na itinatag ni Kristo nung siya'y nabubuhay pa. Hindi isa, hindi isang daan, hindi isang dozena, isa lang. At siya ang tinatawag na ulo. He is the head of this church. Nung pumalit si Pastor Joey sa akin bilang pastor, siya po ang lideratong inilagay ng Diyos sa simbahan ito. But Christ is the head. Sabi ko kanina sa umaga sa simbahan, oy, hindi ako ang ulo ng simbahang ito. I am not the head. It is Christ. Under shepherd lang ako. At ang chief shepherd ay walang iba kundi si Kristo. And that is the reality of it. That's the truth. Kapag yan ay tunay na simbahan, dapat si Kristo ang head niyan. At salamat sa Diyos na mula nang sinimulan ang gawaing ito hanggang ngayon sa panahon ng inyong pastor, si Kristo pa rin ang head. So yun po ang dahilan kung bakit masasabi natin na ito ay tunay na simbahan ni Kristo. Simbahan ng Diyos. Kasi siya ang nagtayo, siya ang head, at ang katotohanan ng Diyos dito idiniposit. Kaya nga tinawag na uhay at haligi ng katotohanan. It implies what? It is God's depository of His truth. Yan ang implication yan. Nang sabihin ng talata nito ang haligi at uhay ng katotohanan. Pillar and ground of truth. It means it is the warehouse of God's truth. Yan ang bodega ng Diyos, ang tunay na simbahan. Kaya pasalamat ka kung ikaw ay miyembro ng simbahan ito. Hello? May mga miyembro ba rito? Naapektuhan na ba kayo ng pandemic? O sa Biblia, nag-i-amen. Baka pakitaan ko kayo ng mga talata na puro amen. Ang sagot ng mga tao, samantalang ang kanilang naririnig ay puro sumpa. Pero nag-i-amen sila. Ito kayo, ang pinag-usapan natin, blessing. Mag-i-amen naman kayo. Na ang ibig sabihin, sumasang-ayon kayo sa katotohanan ng Diyos. Huwag kayong sumang-ayon sa akin. Sumang-ayon kayo sa katotohanan ng Diyos. Kaya kayo nag-i-amen. Tsaka walang bayad yan. Pag nag-amen ka, hindi ka nagbabayad. Walang tax yan. Kaya pwede mong gamitin yung amen mo sa maraming beses. Kasi libre yan. Amen? Yes. That's the first thing that we must be fully persuaded. Dapat lubos tayo na sumasang-ayon na ang simbahang ito ay simbahan ng Diyos. Pangalawa,
we must be fully persuaded that whatever church ministry you are involved or doing, believe that it is God's will for you to do it. Hmm? Kasi kung hindi, katatamaran mo yan pagdating ng oras. Manghihinawa ka, mapapagod ka, at ang tangi mo lang puwersa para manatili dyan ay kung lubos kang naniniwala at lubos mong tinatanggap at lubos kang sumasangayon na ito ang kalooban ng Diyos na dapat kong gawin. That will be the strength that you will have to enjoy whatever ministry you have and to continue doing it. Kung ikaw ay lubos na naniniwala na itong ginagawa kong ministry ito, kalooban to ng Diyos para gawin ko eh. Hello? Ang tanong, anong ministry meron ka? Ha? Anong ministry meron ka? Nakalooban ng Diyos na dapat nandyan ka at ginagawa mo yan. Nasa soul winning ka ba? Hindi yan gift, ha? Ang soul winning work, wala po akong gift na mag-soul winning. Hoy, hindi yan gift. Responsibilidad mo yan sa ayaw at sa gusto mo. Diyan man lang, maging bahagi ka, magkaroon ka ng ministry. At kapag yan ay ginagawa mo, paniwalaan mo ng lubos na kalooban ng Diyos ang bagay na yan. Tsaka nasa Bible naman yan eh. Go ye into all the world and preach the gospel. Yan ang sabi ng Diyos. Isang talata lang na may kinalaman dyan. John chapter 15. Pakibuksan nyo ang Biblia nyo sa book of John. Nandiyan yan. Ayon po dito sa talatang babasahin natin. Verse 15. Verse 16 na lang. Paikli na, verse 16. John 15:16, kung may flash nyo yan sa ating screen. Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you, that ye should go and bring forth fruit, that your fruit should, what? Remain. That whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it you. Now, tingnan nyo ang kalagayan. Sabi ni Jesus, ang pagsusol winning, hindi yan gift. Kasi, tawag ko sa iyo yan. Tinatawag kita na mag-soul winning ka. Kalooban ko yan. Kasi gusto kong magbunga ka. At dapat ang bunga mo, alagaan mo para mag-remain. Kasi pag nag-remain yan, anumang hingin mo sa pangalan ko, ibibigay ng Ama. Uy, ang gandang pangako, ano? Anumang hingin mo. Wala kang boyfriend? Mag-soul winning ka. Magbunga ka. Mag-remain. Tapos bigla kang humingi. Panginoon, meron akong bungang nananatili. Pahingi nga ng isang boyfriend. Hindi ka makapaniwala, no? Pero totoo yan. Kasi yan ang sabi ni Kristo eh. Wala kang bahay, magbunga ka. Alagaan mo ang iyong bunga na manatili. Pagkatapos sabi mo, Panginoon, mula nang ako'y pinanganak, lagi na lamang kaming nangungupahan. Pahingi nga ng isang bahay. Hello? Bago nagkabahay ng maraming bahay, yung aking membrong kasama ko, talagang ang soul winning niyan kahit bumabaha, tuloy silang nagsusoul winning. Nagbibisita. Dadala ng bisita. Pero tingnan mo naman ngayon, nakatira siya sa isang bahay na halaga na 14 million. Ang pinanggalingan niya ay isang barong-barong sa squatter area.
Hello? Pero ngayon, bukod sa ibang bahay niya, nakatira siya sa isang bahay ng halaga ay 14 million. At kung saan niya gustong matulog, doon siya pupunta. Bakit? Pangako ng Diyos yun eh. So anong ministry meron ka? Ito, magandang ministry ito. The ministry of soul winning. Napakaganda ng pangako ng Diyos. Pero dapat you should be fully persuaded na ang bagay nito ay kalooban ng Diyos na ginagawa mo. So you see that? Ayan. We must be fully persuaded that next, good relationship must be established among ourselves. Now, ito po, lahat ng ito ay ginagawa po natin kasi ang gusto nating makitang idea, ng ating simbahan ay magkaroon ng unity kasi kung may unity tayo, may pagpapala para sa simbahan. So we must be united in accepting the fact that this church is the church of God. We must be united to accept that whatever church ministry you are involved or doing, believe that it is God's will for you to do it. And then, we must be fully persuaded that as a member of the church, we must have good relationship among ourselves. We have to establish good relationship. Gaya na sabi ko kanina, ako ayoko na sa simbahan na magulo. Nagsasamaan ng loob, mahinanakit sa isa't isa. Gusto mo ba ng ganyang simbahan? Ha? Ang pangit ng ganyang simbahan. Na nagtatampuhan, at kuminsan dahil sa pahinanakitan, sama ng loob, hindi magsisimba. Wag ganun. Nag-iinggitan. Kala mo kung sino to? Tingnan mo, ang pula-pula nung kanyang bibig, nung kanyang lipstick. Tapos yung isa naman, ano ba yan? Ang itim-itim ng labi nito. Ano, pakialam mo sa labi niya? May labi ka rin naman eh. Pakialaman mo yung labi mo, hoy. Ang pangit ng ganyang sitwasyon sa isang simbahan na nag-iinggitan, nagpaplastikan, puro orokan. Itaas yun naman yung level ng yung pagiging plastic, huwag naman orokan lang. May magandang plastic, ano ba yun? Tupperware man lang. Medyo mahal yun, medyo mahal. Pero bari, huwag plastic. Ayaw nyo ng ganyang klase ng membership sa loob ng simbahan nyo. But you want to have good relationship among yourselves. And you must establish this kind of relationship. Good relationship. Kaya ano sabi sa Ephesians 4:32? Ayon po sa Ephesians chapter 4 verse 32, mababasa po natin ang sabi, and be kind one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. Di ba? Ang ganda niyan. Now, bakit ganyan ang pananalita ng Diyos na mababasa natin sa Biblia? Kasi alam po ng Diyos na bagamat kayo'y ligtas na at kayo ay papunta na, tagalangit na, habang kayo ay nasalaman, magkakamali pa rin kayo. Alam ng Diyos yun. Kaya ito ang advice niya, mga ligtas na kayo. Yan ang implication ng talatang yan eh. Pero sa kabila niyan, magkakamali pa rin kayo sa isa't isa. At kapag yan ay nangyari, ito ang dapat yung gawin. Ephesians 4:32. Be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, not harboring bitterness. Huwag kayong
Huwag nyo nga hayaan na yung sakit ng kalooban at paghinanakit at mapait na kalooban ang siyang manatili sa puso mo. Wag yun. Sabi ko sa inyo, may stress ka. Pag na-stress ka, hihina ang immune system. At pag humina ang immune system mo, oy, nasa pintuan mo na si Mr. COVID. O ayaw mo mangyari yan eh. Kaya nga sinasabihan tayo ng Diyos na na as a church, members should have or must establish good relationship among themselves. Or else, tamaan ka ni COVID. See, wala nang pinakamagandang sitwasyon kundi yung kayo ay naisa sa isang grupo na na may magandang relasyon sa isa't isa. And that will help establish unity in your church. Pag ang mga miyembro, maganda ang pagsasamahan, nagkakaunawaan, hindi nagyayabangan, nag-iinggitan, nagchichismisan, hindi nyo pinag-uusapan yung kapintasan ng iba. Tsaka pambihira naman eh. Bakit yun ang gagawin nyo? Ang kapintasan ng iba ang pag-usapan nyo. Bakit hindi si Kristo ang pag-usapan natin? At saka isa pa, bakit interesado kayo sa kapintasan at kamalian ng iba? Tanong, ikaw ba wala kang kapintasan? Ikaw ba hindi magkakamali? Pag ikaw ay nagkamali at yung kapintasan mo nakita sa'yo, yan ang pinag-usapan, matutuwa ka? Hindi, bakit ginagawa mo yan? Di ba? Ba't natin ginagawa yan? Pag ginagawa natin yan, ayaw nating mapag-usapan yung ating kapintasan, pero tayo, pinag-usapan natin kapintasan ng iba, abay mga visit tayo. Visit ka, visit ako. At yan po ay sisira sa ating pagkakaisa. Ang kailangan dito unawaan. At sasabihin natin sa ating puso at isip, tao lang yan, magkakamali yan. Tulungan natin na maiayos niya ang kanyang pagkakamali. Ano? Tulungan natin. Hindi konsentihin. Hindi sang-ayunan. Kundi tulungan natin maiayos niya yung kanyang pagkakamali. Hello? Ganun dapat. Bakit? Kasi kailangan nating mapanatili ang pagkakaisa. At ang yung tinatawag na tama at magandang relasyon sa isa't isa, makakatulong yan sa ating pagkakaisa. May tatatag natin ng maayos ang pagkakaisa ng mga miyembro sa ating simbahan. Pero kung hindi natin may ayos at ang pinag-usapan natin kasiraan ng iba, ang pinag-usapan natin yung baho ng iba, baka mamaya, yung baho mo, mas mabaho doon sa bahong pinag-usapan nyo. Tapos, ang galing-galing nating pag-usapan yung baho ng iba, pero yung baho natin, mas mabaho pa pala. Wag ganon. Hello? Wag ganon. Tama? Oh. Alam ko po na marami sa inyo hindi naman chismoso at chismosa. Kung meron dyan na natitira pa, iayos na. Kung meron pang natitira, makakasira yan sa pagkakaisa ng simbahan. Ang ganda na nga meron na nga pagkakaisa rito Huwag niyong sirain. Don't you know that you can destroy the unity of this church by being a tattler? Busybody. Sisirain nyo ang unity ng simbahan ito pag kayo ay ganyan. Ano yung busybody? Yun yung tao na talak ng talak tungkol sa buhay ng iba. Yun ang ibig sabihin ng busybody. Oh. Okay ang batang yan. Bless. Hindi hinawakan yung kamay ko Inuntog yung ulo niya.
Oh, sabi ko, tamad. Tuwa ako sa batang yun. Okay. So, huwag kayo maging busybody. Na ang pinag-uusapan natin yung buhay ng iba. Pag-usapan natin ang buhay ni Kristo at ihayag natin yan sa ibang tao. May pakikinabangan tayo. At pagpapalain ka pa ng Panginoon. So this will establish and protect the unity of this church. And that unity will bring blessing to this church. You see that? Next is, we must be fully persuaded that there is a man of God to follow as a leader to help establish unity. There is the man of God to follow as a leader to help establish unity. Kasi alam nyo, kung walang leader na susundin, iba't iba ang kaisipan meron tayo. Ilang kayo? Daan-daan kayo na nandirito eh. Libo pa. Sa 1,000 yan, marahil yung 10 dyan, ibang iniisip. Yung ibang 10, iba rin ang iniisip. Yung ibang 10, iba rin ang iniisip. Sa dami nyo na, iba't iba iniisip. At iba-iba ang gusto. Paano tayo magkakaroon ng pagkakaisa niyan? That's the reason why God established a leader to follow. Kasi kung walang leadership, magkakanya-kanya tayo. Kasi itong gusto ko itong tanging ko, ito yung tama eh. But when God put that leader, recognize and submit to the leadership of that leader. Pag sinabi niyang ganito, ganito tayo. Maaaring meron kang ideya na mas maganda sa tingin mo, pero hindi yan ang sinabi ng leader mo, set aside mo muna yan. Yung sinabi ng leader mo, yan ang sundin mo. Who knows? Sooner or later, yung idea mo, ipadama ng Diyos sa leader mo at sabihin, ito, magandang gawin yan. Then, your leader will recognize your idea and implement it. Pero habang hindi ginagawa ng leader mo yan, kung ano man, kahit anong ganda ng idea mo yan, isantabi mo muna. Hey, hello? Isantabi mo muna. Nung Sabado pa lang ng gabi, ina-announce ko na, yung mga babies, dali nyo bukas ng umaga. Yung mga babies na nandito lang sa lugar natin. Yung nasa malayo, alam naman natin hindi pwede. Yung iba siyempre, yung mga babies nila natatakot silang ilabas kasi baka mahawaan ng virus o makakuha ng virus. Kaya ang iba ron medyo alanganin na dalhin sa simbahan ng babies nila. But by God's grace and mercies, thank be to God, yung mga babies na nandun sa aming area at mga bata, dinala nila. At sabi ko, alam niyo po, ang anniversary celebration, hindi pwedeng magkaroon ng celebration ang church sa kanyang anniversary na walang pagpapalang ibibigay ang Diyos. Meron lagi yan. And we want our babies to also receive that blessing that comes from our church anniversary. Kaya dalhin nyo. Sabi ko, hindi ito yung ginagawa ng magulang na iniaalay sa ang bata sa Panginoon. Ang tawag doon, dedication. Hindi. No. We are imploring to God that the blessing of this anniversary will be given also to our children and babies. At their early age, ma-realize nila ang pagpapala ng church anniversary. So we did it for the first time, and I believe God's willing, we will have that
continuously, every year, that the babies and the toddlers of the church will receive also the blessing that comes from the church anniversary celebration. At hindi imposible sa Diyos yun. At gusto ko ni mga babies namin sa simbahan ay pagpalain ng Diyos. Lalo na ako, ang dami kong apo. Ay, 13 yan. Biro mo, isa akong naging anak ng nanay at tatay ko. Pagkatapos, 13 ang naging apo ko. Bumawi doon. Pwede na ako magtayo ng basketball team. O kaya volleyball team. Sa mga apo ko pa lang. Pero alam niyo po, this is one thing that you as a member should be fully persuaded that there is a man of God to follow as a leader to help establish unity. In your church, this is the man. Pastor Joey Sauco. Hello? Ito ang sinusundin nyo. Kasi yan ang nilagay ng Diyos sa inyong unahan. Tingnan nyo ang 1 Corinthians 4:16. Wherefore, I beseech you, be ye followers of me. So, ano yan? Sabi ni Paul bilang isang leader, maging taga-sunod kayo maging taga-sunod ko kayo. Bakit? Siya ang leader eh. In your church ito, maging taga-sunod kayo nito. Bakit? Siya ang leader. And when you do that, you establish a strong unity in your church. Na itatatag nyo ang pagkakaisa. Kasi kung walang leader to follow, magkakanya-kanya tayo, ay wala kayong pagkakaisa. Magkakahati-hati kayo. At pag wala kayong pagkakaisa, hindi mangyayari ang sinabi ng Psalms 133 verse 1. Hindi mangyayari yun. At hindi ibibigay ng Diyos ang blessing na yan sa simbahan nyo. Pag walang pagkakaisa. So, mga minamahal, ito po ang kailangan. 1 Corinthians 11:1. Ano sabi sa 1 Corinthians 11:1? Ayon po sa talatang yan, be ye followers of me, even as I also am of Christ. Maging tagasunod kayo sa akin. Kagaya ko rin na sumusunod ako kay Kristo. Hello? And when you do that, it will strengthen your unity more. And I implore, continuously do that. Wag lang paminsan-minsan. Tuloy-tuloy niyong gawin yan kasi mahalaga na may unity tayo. Because if you are not careful, baka ikaw ang sumira ng pagkakaisa ng simbahang ito. Huwag mangyari yan sa iyo. Na ikaw ang maging panirang damo sa pagkakaisa ng simbahang ito. Huwag. Kasi hindi yan babaliwalain ng Diyos. Kasi ang sisirain mo ay katawan ni Kristo. Ang susugatan mo ay katawan ni Kristo. Ang sasalingin mo ay katawan ni Kristo. Ang church. Hindi yan babaliwalain ng Diyos. So, wag mong hayaan na ikaw ang sumira sa pagkakaisa ng simbahan kasi hindi ka marunong magpailalim at sumunod sa leader na inilagay ng Diyos sa iyong unahan. Maliwanag po ba? Amen. So this is it. Ito yung 4 na bagay that you should fully be persuaded in order to establish and continuously have unity in this church. Ayun ang kailangan. Itong 4 na ito. Yun ay sub-point ng ating main point. Number 1, unity must be established in this church. Itong 4 na ito, huwag niyong kalilimutang sundin. At kayo ay lubos na sumang-ayon. Ulitin ko, lubos na sumasang-ayon dito sa 4 na bagay nito para ma-establish po ninyo ang unity. Una lang yan. Pangalawa,
Kasing haba din nung unang presentation nito. Pangalawa, faithfulness of the members could bring blessing to this church. Ang katapatan ng mga miyembro ay pwedeng magdala ng pagpapala sa simbahang ito. Katapatan. Have you remember the faithfulness of Shadrach, Meshach, and Abednego? Despite of the danger and the risk that they were facing, they gave their faithfulness to the Lord. How about the faithfulness of Daniel? He was threatened to be thrown or cast into the lion's den, and yet he faithfully did what he was doing for his God. At hindi niya itinago. Bukas pa yung bintana. Oo. At hindi lang minsan niya ginagawa. 3 times a day. Oo. At ang sabi sa Biblia, ginagawa niya pa rin yung dati niyang ginagawa. That is faithfulness. Katapatan yon. At ang katapatan, ipinapakita sa panahon na may krisis. Sa panahon ng tinatawag na adversity. Pag sinabing adversity, yan ay isang panahon na mahirap mapanganib. Mapanganib ang panahon na yan. At alam nyo, sa totoo lang, ang katapatan na ipapakita lang sa ganyang panahon. Hindi yan na ipapakita pag ikaw ay nasa piyestahan. At ang buhay mo ay piyesta. Ang buhay mo ay maganda at maayos at sa kabilang bulsa mo may 1 million ka, sa kabila may $200,000 ka. Hindi yon. Pakita mo ang katapatan mo sa Diyos pag nagdarahop ka na. Pag yung ikaw ay ikukulong dahil sa iyong pagsunod sa iyong Diyos, pakita mo yung katapatan mo. Hindi ba, hindi naman sa sinusuway natin ang protocol ng gobyerno. Pero sinisikap nating sundin yan kasi gusto natin pa rin ipakita ang ating katapatan sa Diyos. Hindi tayo huminto ng ating worship service sa ating auditorium. We follow the protocol as much as possible. Why? Kasi ayaw nating isara nila yung ating simbahan. At yung ating katapatan sa Diyos ay matigil. So, sinusunod natin ang lahat ng mga bagay na yan. Sinasakripisyo natin ang mga bagay-bagay para wag mahinto, wag matigil ang ating pananambahan sa ating auditorium. Nalaman ba natin kung ilan attendance natin kanina? Hindi, ano? Pero last Sunday, nasa ano kami? 736. Yan po ang attendance namin. Ang auditorium namin ay nasa 300 plus. At yung nasa aming live stream. Kasi sa amin, ang live streaming namin ay ganito. Yung mga taong nagda-live stream, ipinapadala nila ang kanilang attendance. Pinadadala nila yan sa Access Department. Dito po sa pamilya ni Kulapo, may siyam po kami na nagda-live stream. Tapos ilalagay nila yung mga pangalan kung sino-sino yan. Dito po sa amin, meron po kaming bisitang 4 nakasama sa live stream. Ayan, ilalagay nila yung mga pangalan. Kaya natatrack down namin kung ilan ang nakakapakinig ng salita ng Diyos. Nasanay po kami sa ganyan. Wala pang pandemic. Kaya nung bumagsak ang pandemic, ala na, hindi na kami masyadong hirapan. Nasanay na. Kaya yung aming attendance, hindi bumaba. Ang Wednesday attendance namin, umaabot ng 600 plus. Ganon din ang Friday attendance. Kasi sanay na eh. At ang sabi ko sa mga leaders, siguraduhin nyo lang na yung attendance yan ay tama.
At yung nagla-live stream, nakikinig ng maayos. Mamaya, nagla-live stream yan pakapi-kapi. Padonat-donat. Makinig siya ng mabuti. Call the attention of members participating in the live stream that they should listen attentively to the Word of God. Kaya may nag-check sa kanila, may nagmo-monitor. Hindi pwedeng basta ibibigay lang yung attendance nila at report nila na 10 po kami rito. Dito sa outreach namin, meron po kami 50. Meron po kaming 90 rito. Sino-sino yan? Lagay niyo yung pangalan. At may magbabantay niyan. Para sa ganun, mapatunayan na na talagang nakikinig ng salita ng Diyos. Nakikinig ng mabuti. That's what we are doing. Kaya kami, sa biyaya at awa ng Diyos at salamat sa Panginoon, umabot po kami ng 700 plus. Almost 800 sometimes. Now, ang purpose namin ay makapakinig ng salita ng Diyos. Hindi para madaming attendance lang, kundi makapakinig ang maraming tao sa salita ng Diyos. And that should be the purpose of our church. At kung tayo po ay faithful, matapat na gaya nitong mga taong ito, Shadrach, Meshach, and Abednego, the life of Daniel, as well as the life of Joseph. Imagine, si Joseph, kinainggitan ng mga kamag-anak niya at mga kapatid niya. Hindi lang basta inggit, kundi may kasama pang galit. Ikaw yung maging kapatid ka ng ganyang mga kapatid mo. Ikaw ang maranasan mo yan. Anong sakit ng damdamin yan? Biro mo. Sarili mong dugo at laman. Kinainggitan ka at yung inggit nila may kasamang galit, hatred, sabi sa Bible. They were so angry and they hate Joseph so much. Bakit so much? Biro mo nagawa nilang itapon sa balon. At ang mabuti lang, napakiusapan sila ng isang kapatid, papatayin pa nga nila At napakiusapan sila ng isang kapatid para wag patayin. Ang ginawa na lang nila, pinagbili sa mga merchants. Na mga taga-Midian. Tapos, nung nakabili naman, ipinagbili sa Egypt. Naging alipin si Joseph. Pagkatapos nakusahan siya ng hindi niya namang ginagawa at nakulong. Hello? Pero kahit kailan, yung kanyang katapatan sa Diyos, hindi nawala. Kasi nung mayroon na naginip na dalawang pisyalis ng Pharaoh, ikinwento sa kanya, ano sabi ni Joseph? Hindi ba ang Diyos ang nakapagbibigay ng pangunawa sa mga panaginip? Hindi niya sinabing, i-interpret ko yung iyong yung inyong panaginip, kaya. Hindi. O kaya hindi na lang siya nagkumibo. Yaman mo yan, yung Diyos ko nga pinabayaan ako Bakit ko itatanyog ang Diyos na yan? Pinabayaan niya ako. Tingnan mo, kasamaan palad na naranasan ko. Wala akong kasalanan. Alipin na nga ako. Nakulong pa. Tatahimik na lang. Hindi niya ginawa yun. Kundi sa kabila ng lahat ng kahirapan at kadustaan at kahihiyan na kanyang tinanggap, inilabas niya pa rin na may Diyos siyang makapangyarihan na marunong magbigay ng interpretasyon sa isang panaginip. At yung interpretasyon niya nangyari. Yung baker talagang napugutan ng ulo. Yung cupbearer ng hari na ibalik sa kanyang dating trabaho. Na-restore siya sa pagiging cupbearer ng hari. Pero yung sinabi ni Joseph, pwede ba sabihin mo sa hari na ako isang Hudyo? At ganito ang nangyari sa buhay ko. Yung kanyang lahi, hindi niya rin ipinagkaila.
Hindi siya, walang hiyang mga kapatid ko to. Mula ngayon, isinusumpa ko na yung aming tribo. Wala siyang ganon. Kasi alam niya na ang lahi nila ay lahing pinili ng Diyos. Oh. Doon lang, it implies what? Faithfulness. Oh. Pagkatapos, yung kanyang paghihirap sa kulungan, in-extend pa ng 2 taon. Kalimutan siya eh. Eh yung hari ang nanaginip na. Walang marunong na tao sa kaharian ng hari na makapagbigay ng tamang interpretasyon sa kanyang panaginip. Naalala ngayon ng cupbearer. Sabi niya, mahal na hari, alam mo ba na meron nakakulong dyan sa iyong kulungan na ininterpret yung panaginip ko at yung panaginip ng kasama ko at parehong naging totoo? Sabi ng hari, sige, sunduin yan. Sinundo. Sinabi ng hari yung kanyang panaginip. Sabi ni Joseph, may Diyos na merong kakayanan na magbigay ng interpretasyon sa panaginip ng hari. Oh, hindi niya sinet aside yung kanyang Diyos dahil siya ay nadismaya, dahil siya ay napabayaan, na siya ay naghirap. You see, ang katapatan, listen, masigit na pinapakita pag ang iyong sitwasyon ay hindi maganda. Hello? Doon mo ipakita na tapat ka sa Diyos. Pag ang iyong sitwasyon ay hindi maganda. Huwag yung nasa panahon ka ng pagpapala, mahina ang quality ng pagtatapat niyan o ng katapatan. Madaling maging matapat at magsalita ng katapatan pag ikaw ay nasa panahon ng pagpapala at karangyaan. Pero hintayin mo na naghihirap ka. At bagyo ang buhay mo. Diyan mo patunayan na matapat ka sa iyong Diyos. Kagaya ng mga lalaking ito. Nasa panahon ng bagyo ng kalangbuhay, itinataas pa rin nila ang kanilang Diyos. Hello? So, faithfulness of members to God will help establish unity in God's Word. Yung katapatan ninyo sa Diyos natin, nakakatulong yan para maitatag nyo rin ang pagkakaisa sa gawain ng Diyos. Pero pag wala kayong faithfulness, ang mga miyembro walang katapatan, wala. Hindi nyo maitatag ang pagkakaisa sa gawain ng Diyos. Kasi hindi matapat eh. Nag-uusap kayo, ganitong araw, ganitong oras, meron tayong gagawin sa Panginoon. Walang katapatan. Yung iba hindi dumating. Yung iba dumating nga, late na. So, anong sabi ng lahat? Tuloy na lang natin sa ibang araw kasi iilan lang tayo at hindi tayo kumpleto. Anong magagawa nun? Saan kayo makakarating pagkaganyan? Di wala. Bakit? Walang katapatan eh. Sabihin ng pastor, meron tayong project ng ganito. Ipagkaloob nyo ang inyong katapatan at ang inyong magagawa at ang inyong bahagi. Dahil sa walang katapatan, yung mga membro, iilan-ilan ang sumagot. Hindi pa wholeheartedly, hindi pa lubos. Kaya pagdating ng mga araw na yon, imbis na magawa ang dapat gawin, nagtalo-talo pa. Kailangan ba natin gawin to? Kailangan ba natin to? Hindi ba sobra na to? Hindi ba pabigat na to? Mga ganyan-ganyan pa. So may tatatag nyo ba ang pagkakaisa sa gawain ng Diyos pagka ganyan, walang katapatan ng mga miyembro? Hindi. Wala. At pag walang katapatan, wala pong pagpapala na makukuha tayo sa Panginoon. Yung katapatan ni Shadrach, Meshach, at Abednego, great blessing they have received. Yung pagpapala ni Daniel, dakilang pagpapala ang natanggap niya dahil sa kanyang katapatan. Yung kanyang tinatawag na prosperity at ang kanyang otoridad
o yung kanyang power ay na-extend pa mula sa tinatawag na Medo Kingdom or Empire. Nagtuloy-tuloy yan hanggang sa Persian Empire. Yung kanyang pagiging mayaman at pagiging makapangyarihan. It was extended to 2 kingdoms or empire. Yun ang pagpapala na natanggap niya. Napakalaking pagpapala yun. Yung kanyang tinatawag na pagyaman, magmula sa Medo Empire or Median Empire to the Persian Empire. Biro mo yun. 2 empires ang naranasan ni Daniel na siya ay pinasagana, naging masagana ang kanyang buhay, ang kanyang pamilya, at siya ang makapangyarihang tao sa mga empires na yan. 2 yan. Nagsamila sa Median Empire, nagtuloy yan sa Persian Empire. Bakit? Blessing niya yun eh. Dahil sa kanyang katapatan. O si Joseph, from prison to a palace ruler. Wow! Biro mo bilang isang prisyonero na alipin, diyan ka nagmula, naitaas ka bilang pangulo ng palasyo na siyang mangunguna sa buong kaharian. Galing ka lang sa prisuhan, alipin ka pa. Tapos from there, naging authority ka. Naging ruler ka. Actually, sabi ng Biblia kaya lang mataas si Pero dahil sa nakalukluk siya sa luklukan, sa trono. Pero ang totoo, ang namamalakad at may kapangyarihan para kumilos sa buong kaharian ay walang iba kundi si Joseph. Si Pero, hindi niya lang masaklawan dahil siya talagang hari at siya nakaupo sa tinatawag na trono. Pero ang kapangyarihan at liderato ng buong kaharian, nakasalalay sa kanya. Biro mong pagpapala yan. Bakit niya natanggap yan? Because of his faithfulness. Your faithfulness as a member of this church could also bring blessing not only to you, but to your church as well. So, in conclusion, there are 2 vital principles that we must follow as a church, members of this church, for us to have a blessing or to be blessed by God. What are these? Unity and faithfulness. As you celebrate your anniversary as a church, let us all be reminded that we should establish and make it sure that unity and faithfulness in this church should continue until Jesus comes. Patatagin niyo po ang pagkakaisa at patatagin niyo ang katapatan sa Panginoon. At yan po ay dapat magpatuloy hanggang sa si Kristo ay dumating. Church, I would like to congratulate you in your church anniversary this month. May the Lord bless you and give you more blessings as you establish unity and faithfulness in your life and in this church. And that God will be glorified. At pag naluwalhati ang Diyos sa simbahang ito, because of your unity, because of your faithfulness, oh my, you cannot tell what great blessings God will bestow upon this church and bestowed upon your life as individual member
of this church. May the Lord God bless you as you celebrate your, pag ilan na ba to? 37th year church anniversary. Once again, may I implore the divine providence that God's blessing will be upon this church. God bless you. Let's all stand. Father, please bless the message in the hearts of those who have heard this. And Lord, help them that they will be fully persuaded in whatever decision they will make for you, and they will give for you. Lord Father, we pray that you will guide them and bless them to do things that will honor and praise your name. Lord, help the pastor of this church as he give the invitation this evening. In Jesus' name, Amen. Habang nakayuko at nakapikit ang bawat isa, do you have unity? Do you have faithfulness? Pinakita sa atin ni Pastor Fajardo